Tama po kayo kasi dapat pag gano'n talagang i-restrict muna siya kasi minumura na po ang ating mga kapulisan. Opo. Colonel, di ba ito madalas natin naririnig? Sorry to ask you this, Colonel. Paano yung maximum tolerance? Paano ho, lalo na magsosona ho? Baka mamaya ho, konting mura o hindi maganda lang humarinig. Ganyan ho ang gawin. Ang nangyari po kasi doon po sir, nagkaroon na po kasi ng tulakan noong una pa. Okay. Before pa ma-restrict po yung ating kaibigan, talagang nagkaroon na po ng tulakan at katotohanan nga po, meron po tayong 6 na kapulisan po na nasaktan doon. Pero maximum tolerance pa rin naman po kami, hindi naman po tayo gumanti o sa mga ating mga radikista. Sir, tama ba may sinabi si General Lantates na yung lugar ay no rally zone? Tama po kayo, sir. Wala po talagang dapat mag-rally po sa area na yon at wala pong naibigay din po na permit sa mga mag-rally dito sa area po ng Pasay. Partner ba Sir, sorry, mabalik po ako doon sa tanong ko about sa resistance or disobedience sa authority. Kung ang pagmumura po sa isang police ay pasok po doon sa kasong iyon, ibig sabihin, sir, dapat ba may kakarating siyang reklamo or ano ang magiging treatment po dito kung pinakawalan na makalaunan? Opo, ang mangyayari po dyan, siyempre, nagpakilala naman na po na kaibigan po natin, kaya binitawan na lang po ng tropa. Binitawan na lang po. Oo. I-restrict lang naman po para, siyempre, para siguro mapa-stop po yung kanyang pagmumura. Sir, paglabas po ng statement ang NAPOLCO na magkasagawa rin sila ng investigasyon po tungkol po dito, pati ang Southern Police District. Ilang personal pong involved dito sa insidenteng ito, sir? At Pasay pa sila? Sa Pasay ho? Oo, Pasay pa Tawag niyo sila. ho yun, Colonel? Bali po kasi yung sa control point po, meron po kasi tayong 2 na taga-Pasay po doon. Okay. Tapos the rest po doon, mga taga-augmentation coming from regional office na po. Pero ang involved taga-Pasay po, tag-isama po ninyo. Dalawa ata. Tama ba? Po yung po taga-personnel po ng Pasay po yun, ma'am. Ano po sabi sa inyo, sir? Pinagpaliwanag na ho ba? Actually sir, pinapaimbestigahan na rin po natin. Pero malaman po natin talaga po ano po yung lapis ng ating kapulisan. Kung meron man po ay hindi po natin kung kukonsintihin kakasuhat po natin sila. Colonel, mabilisan na lang ho bago namin kayo bitawan, sir. Para ho maiwasan rin yung ganitong pagsasagot pa, confusion. Ano ho ang maisusugestion ho ninyo, sir? Go ahead. Siguro po sir, ang ating mga kaibigan po, maglagay lang po sana po ng sticker para malaman po ng kapulisan kung sila po ay kaibigan po nating media. Kasi kanina po, wala talaga po magkasilanlan na kung minsan siya o hindi. Kasi naghihalo po sa mga rallyista. Opo. So kailangan po sana magkaroon ng sticker man lang po kung ano po yung station po yun para malaman din po namin. Colonel, last on my part na lang po, ano na pong status ng mga police involved? Bali ma'am, ano na po na namin, inimbestiga lang pa lang naman sila. Pinakausap pa lang naman namin at pinapa-explain pa lang kung ano man yung kanilang reason ba't gano'n niya po yung nangyari. Ayun, makikinig kami ng development po, Colonel Deseso, sir. Maraming salamat po sa inyo mga sir. Ayun sir, walang anuman po. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ayun na nga, partner. So, babala partner, nagkaroon ng confusion at saka babala natin siguro sa lahat na ang pagmumura ang pagsasabi na kung ng masama sa mga police in authority, lalo na pag mga ganyang panahon, hindi po tama at nakakalabag din pala yan sa batas. Hindi lang siya papasok sa pananakat sa mga police, yung resistance at disobedience, dahil pasok din pala mga bad words. Hindi, ang takeaway ko, partner, yun nga, di ba laging paalala yan? Maximum tolerance. Yeah. Hindi kung physical na umabot, hindi ko naman sinasabi na, di ba? Pero kung konting pasensya lang siguro. Tapos, pakilala lang kaagad siguro din. Correct. Yan ang sinasabi natin. Oo. Umabot sa ganun hindi pala naitanong kay Colonel Deseso. Sino kaya sasagot nung nasirang camera ni Kuya Ang Pupi? mahal ng camera, partner. Yung mahaba ng lente, di ba? Yan pa naman ang pangunahin ng instrumento ng mga photo, Freelance si Kuya, So, sino kaya sasagot doon? Yeah. Insured kaya yan? So, yung paalala ni Colonel,
sabi nga ni Colonel Sticker na mag-i-indicate na ikaw ay miyembro ng media. Oo. Diba? Para Pero partner kasi sinasabi naman, di ba, parang Continue on JP Rizal Street for pinipigilan 1 siyang kilometer. kumuha. Pero kahit sino partner, pipigilan mo ba ang kumuha yun? May nasa, ano ka? public place. Public place. Oo. Kung Tsaka naman, anong reason bakit pipigilan ko buha? oo, kung wala ka namang ginagawang ano, di ba? Di ba? Hindi natin tayo ganun. Pipigilan yung ano, di ba? Oo nga. Abang tayo ng mga development dyan, partner. Less than 1 minute, mabilisan. Sino pa nandyan? Ay, hindi ka na partner ha. Si Madam Tina Berenia watching sa atin. Si Riota Natasha Cabalan. Na bumabati sa kanyang buong pamilya sa Malabon City. Si Nora Damian watching Marvin Rayabal. Si Nura nanonood sa atin. Si minakita ko sa Facebook kanina partner. Na watching mo, ano wala. Wait na. Mga partner watching. Continue straight at this traffic light. Ayun, oh. Nandiyan na rin partner si Maria Liza Dula Perey. Ayun, oh. Si Antonio Ninobla nanonood sa atin. At andyan na rin si... Binibili kita, Bel, Bel. Ayan. Wala eh. Anyway, maraming salamat po sa tumulong sa Spot Report, ha? Lumipas naman po isang oras. Sino po sa Spot Report? Una ang kaligtasan po! Ako, si Mario Pajernos. Siya po si Jeff Cabalas. Ay, sa bukas po ulit, ha? May susunod na programa. Alam na din, kasama si Papa Awal Pass at Mama Antay. Antay, ha? Kaya na kami, kapila, ingat kayo, saan mo kayo naroroon? Bye! Ito po ang DZFM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magpabalita, maglilingkod at magbabantay. Continue for 400 meters, then take the EDSA route on the right towards EDSA northbound. Oras po natin mga kapuso, alas 9:02 na ng gabi. Mga problema at sakit. Continue straight at the first traffic Mga light, then kontrobersiya in 100 meters, take the ramp Ang north. sabing makapit sa puso ng masa, tututukan Double D Insider. Samahan ang ating insider na si Carlo Mateo. Double D Insider. Double D Insider. Nagpapalabas po ng Maritime Advisory ng Philippine Coast Guard ng PCG ay para balaan ang mga bangkero at mga barko sa posibleng pagpapalipad ng China ng Yinli 1 rocket sa pagitan ng alas 10:46 ng umaga at alas 11:21 ng umaga. Sa informasyon ng Philippine Coast Guard District Northeastern Luzon, ang rocket launch ay sa East China Sea launch area sa Shanghai. Ang designated trap zone area ay tinatayang 115 nautical miles mula sa Babuyan Island at 129 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Pinapayuhan ng Philippine Coast Guard ang publiko na iwasan ang designated trap zone sa naturang mga oras. Pinayuhan rin na huwag lapitan o kunin ng anumang Enter right debris most na lane, makikita then sa in dagat 70 meters, at take may the agad na EDSA route i-report on the at right bigay towards alam EDSA sa mga EDSA otoridad. northbound.
Magandang gabi po mga kapuso, Double B Insider. Muli isang oras po tayo nakasama-sama. Ako po inyong Insider Kato Mateo. Kumusta po inyong maghapon? Ang inyong maghapon na pagbabantay sa impeachment yan po sa Senado mga kapuso. Natin din, kumusta naman ang ating mga kapuso? Meron pa bang mga stranded na pasahero? Hanggang sa mga samantaling ito, marami rin yung mga nahirapang makabiyahe. At mamaya, hindi po tayo, alamin po natin ang mga activity po sa mga itong unang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Alam po natin kasi na nagtipon-tipon, di ba, sa Pilcoa area. Kanina umaga at nagkatungkol sa LTFRC sa Kapuso. Mamaya, hindi tayo ng mga activity po sa bagay na yan. Ilang tulog na lamang ay ang inaantabayan ng State of the Nation address unahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yan po ay live na mapapakinggan dito po sa Super Radio DCWB. Tanggap muna tayo ng sariwang mga balita mula po sa ating mga kasamahan. Kung kami ng ombudsman na magpatupad ng mas striktong panuntunan sa paghahain ng Certificate of Candidacy at ng pag-aralan at pagkapit ng Commission on Elections o COMELEC. Report mula kay Pamela Adriano. Ma'am. In 200 meters, make a slight right onto Port Robertson Service Road. Ngayong araw, no? Miyerkules. Welcome po ito sa COMELEC at ito konsidera nila ito nga magandang proposal o masala. Bukas, kumano ang COMELEC na pag-aralan at tanggapin ang suwestyon ni Remulia. Hindi naman anya ito dagdag sa kwalifikasyon at maaaring sa Turn left and continue on the same road. Then in 70 meters, turn left. ay may iba pang magbigay na kanilang paggabay sa COMELEC para sa mas mapaayos na at darating na eleksyon. Ako si Pamela Adriano ng Federal DCWB. Maging totoo. Maraming salamat Pamela Adriano, Pangulong Bongbong Marcos. Iwalang malaki ang may tutulong ng Pacifica Project ng Amerika sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Report mula kay Tuesday. Kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand In 60 Marcos meters, Jr. na malaki turn ang left and maitutulong continue ng on the same. Pacifica Project ng Estados Unidos sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na naniniwala ang Pangulong makapagbibigay ito ng economic security. Sa pagbisita ni US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang, ipinarating ni Pangulong Marcos ang kanyang pagkalugod sa mabilis na In pagsusad ng 40 proyekto meters, sa turn left. Nukla Then you will arrive sa at your Tarlac. destination. Ang Pasilita ay isang 1,600 hektaryang economic growth area na saklaw ng Luzon Economic Corridor. Ito ay isang technology hub na gawaan ng microchip sa target na makalipat ng 1,000,000 trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, sinabi ni Rubio na hindi naman nakapag-usapan ni Pangulong Marcos Jr. at Secretary Rubio ang kampanya ni US President Donald Trump Turn na left. Then you nangyayaya will sa arrive mga at your bansa destination. para pumala sa Rome Statute na lumikha sa International You have Criminal Court arrived o at your ICC. destination. Ayon kay Romualdez, ang bagay na ito ay una lang na ipabot sa Department of Foreign Affairs at pinag-aaralan na ngayon kung paano ito tutugunan. Thank you. Wait ako yun. Ito po, God bless po. Thank you. Chinese national arrest na matapos mahulihan ang patalim sa lungsod ng Parañaque. Report mula kay Olan. Arestado ang isang Chinese national dahil sa pagdadala ng patalim sa Parañaque City. Inilalang suspect against na Leon C. 34 anyos na inirahan sa Bangladesh City. Ayon sa pulisya, isang 36 anyos na lalaking biktima ang nagsumbong sa kanila na inaaraw sa pulisya ng suspect sa Mayuga Street, Barangay Tambo, na hindi niya pa malamang dahilan. Sinabi ng biktima na